Sa isang sulok ng mundo, sa isang bayan na nababalot ng alikabok at ingay ng syudad, isinilang si Isabel. Hindi siya nanggaling sa pamilya ng mga dukha, ngunit hindi rin naman mayaman. Ang tanging yaman nila ay ang kanilang pagkakaisa at mga pangarap. Mula pagkabata, ang mga kwento ng kanyang mga tiya at tiyo na nagtatrabaho sa ibang bansa ang bumuo sa kanyang kamalayan. Ang OFW, iyon ang tawag sa kanila, mga bayani para kay Isabel. Ang kanilang sakripisyo ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapag-aral. Ang pangarap niyang maging isang nurse ay nagkaroon ng kulay at hugis nang dahil sa kanila. Ate, kapag naging nurse ka na talaga sa Australia, huwag mo kaming kalilimutan ha? Biro ng kanyang bunsong kapatid habang abala siya sa pag-iensayo ng pagbutas sa orange para sa fourth insertion. Baliw, sino ba ang magpapakain sa'yo kapag nagutom ka? Tawa ni Isabel at isang malakas na hampas sa hita ang narinig nang matagumpay niyang maipasok ang karayom sa prutas. Pagkatapos ng matinding pag-aaral at pagpupursigi, nakapagtrabaho muna si Isabel sa isang pampublikong ospital sa Pilipinas. Doon naging isang liwanag siya sa gitna ng kadiliman. Sa kabila ng pagod ng mga panggabing duty na nagpapatinga sa kanyang mga mata at ng mga pasyenteng minsan ay masungit, nanatili siyang nakangiti. Ang kanyang mga kasamahan na halos sumuko na sa bigat ng trabaho ay tila nabibigyan ng panibagong lakas tuwing nakikita ang kanyang masiglang muka. Isabel, paano mo naman nagagawa yan? Parang hindi ka napapagod. Humihingal na tanong ng isa niyang kasamahan habang nakasandal sa pader, pawisan ng noo. Hay nako, tawa ni Isabel. Para kanino pa ba ang pagod na to? Para sa pangarap, syempre. At isang mahinang tunog ang narinig ng isara niya ang kabinet ng mga gamot. Nang kumalat ang balitang malapit na siyang lumipad patungo sa Australia, naghalo ang lungkot at saya sa mga mukha ng kanyang mga katrabaho. Nagbiruan sila ng hiling ng mga tsokolate at sapatos. Isabel, huwag mong kalimutan ng Tim Tams ko ha, sigaw ng isa. Tsaka yung boots, kahit naman peke lang, pahabol ng isa pa. Ang tawanan nila ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng ospital, isang huling paalam sa isang kasamahan na kanilang minamahal. Dumating ang araw ng pag-aalis sa loob ng eroplano, tahimik na nagdasal si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ang kanyang mga labi ay bumubulong. Humihingi ng gabay sa Panginoon. Sana po, gabayan niyo ako, bulong niya. Pagkatapos ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinaubaya ang sarili sa mahabang biyahe. Paminsan-minsan sumusulyap siya sa bintana. Pinagmamasdan ng mga ulap na tila mga malalambot na bulak na lumulutang sa kalangitan. Nang bumaba siya sa airport, isang pamilyar na mukha sumalubong sa kanya. Isabel! Malakas na sigaw ni Irene, ang dati niyang kasamahan sa Pilipinas. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay nito. Si Irene ang kanyang magiging kasama sa apartment. May sariling sasakyan si Irene, isang second hand na kotse. Ngunit sapat na para sa kanilang pangaraw-araw na biyahe. Wow! Ang laki pala dito, Ate Irene. Bulong ni Isabel habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay tila nabubusog sa mga nakikita. Matatayog na gusali, malalawak na kalsada at mga taong nagmamadali. Oo naman Isabel, masasanay ka rin, sagot ni Irene habang kumakabig ang manibela. May 2 araw pa si Isabel bago magsimula sa trabaho. Ginamit niya ang mga araw na yon sa pag-aayos ng kanyang gamit at sa pag-iikot para maging pamilyar sa lugar. Ayaw niyang masyadong umasa kay Irene. Gusto niyang matuto mag-isa. Isang hapon habang naglalakad, narinig niya ang isang malakas na busina mula sa isang bus at isang mabilis na pagliko ng kotse na dumaan sa kanyang gilid. Napangiti siya. Ito na ang bago niyang buhay. Nang magsimula na si Isabel sa kanyang trabaho, naging maayos ang lahat. Ibinibigay niya ang kanyang buong puso sa bawat pasyente. Gusto niya talaga na maging isang mabuting nurse, ang makatulong sa iba, ang makita ang ngiti sa mukha ng mga pasyenteng gumagaling, ang makarinig ng pasasalamat. Iyon ang nagpapasaya sa kanya. Okay lang po ba kayo, ma'am? Tanong niya sa isang matandang babae habang dahan-dahang kinukuha ang braso nito para kapain ang pulso. Malakas po ang inyong tibok ng puso.
Ngiti niya. Marami silang Pinoy nurses sa ospital na yon. Bukod kay Irene, nakilala niya rin si Joanne at April. Mas matagal na silang magkakilala ni Irene, Joanne at April, kaya mas malapit ang loob ng tatlo sa isa't isa. Lumipas sa mga buwan, napansin ni na Irene, Joanne at April ang mga papuring natatanggap ni Isabel mula sa mga Australianong doktor. Miss Reyes, excellent work on Mr. Smith's case, sabi ng isang doktor habang nakangiti kay Isabel. Your dedication is commendable. Salamat po, Dok. Tugon ni Isabel, bahagyang namula. Hindi maiwasan ng tatlo na mapag-usapan si Isabel. Ang sip-sip naman talaga dyan, Isabel. Bulong ni April kay Joanne habang nakatingin kay Isabel na abala sa pag-aayos ng mga gamit sa istasyon ng nurse. Oo nga, feeling bida. Dagdag ni Joanne. Masyadong nagpapabida, akala mo naman kung sino. Ihirap ni Irene. Wala namang kamalay-malay si Isabel sa mga tingin at bulungan ng tatlo. Abot-abot ang kanyang ngiti habang tinutulungan ang isang pasyente. Isang araw habang pauwi na si Isabel galing sa trabaho, nagmamadali siya. Isang malakas na kalabog ang narinig ng aksidente niyang mabunggo ang isang lalaki. Pareho silang napatumba. Ay naku po, sorry po talaga. Sabi niya habang nagmamadaling tumayo at pulutin ang mga gamit na nagkalat sa sahig. Ang gwapo mo pala, sorry talaga. Bulong niya, akala niya ay hindi siya maiintindihan ng lalaki. Nagulat siya nang magsalita ito ng Tagalog. Okay lang, miss. Ikaw rin, ang ganda mo pala, kahit nagmamadali ka. Sabi ng lalaki na may bahid ng tawa sa boses. Half Pinoy pala ito. Pilipina ang ina at Australiano naman ang ama. Nakaramdam ng hiya si Isabel, ngunit totoo naman, gwapo nga ang lalaking ito. Matangkad, maputi, matangos ang ilong. Isabel nga pala, sabi niya habang iniabot ang kamay. Richard, tugon ng lalaki, at isang mainit na shake hands ang nangyari. Nagpalitan sila ng numero at nagkasundong muling magkita. Sa gitna ng kalsada, si Irene naman ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Nakita niya ang pakikipag-usap ni Isabel sa lalaki. Agad na nag-isip ng hindi maganda si Irene. Baka naman pagkakaperahan lang ni Isabel yan para bumilis ang kanyang pagyaman. Bulong niya sa sarili habang kumakabig ng manibela. Pagdating ni Isabel sa apartment, nauna na si Irene doon. Napansin ni Isabel na tila iba ang pakikitungo sa kanya ng babae. Hindi niya na lang iyon pinansin. Mas mahalaga sa kanya ang trabaho at pagpupursigi dahil mayroon pa siyang kapatid na pinag-aaral sa Pilipinas. Sa ospital, habang may inaayos si Isabel, narinig niya ang bulungan ni na Irene, Joanne at April. Alam mo, yung mga Pinay, nag-aasawa ng kano para bumilis ang pag-asenso sa buhay. Bulong ni Joanne. Oo nga, diba? Akala mo kung sino ang mga disente. Pero yun pala, pera lang ang habol. Sabi ni April. Ay nako naman talaga. Tawa ni Irene. Kaya nga minsan, huwag masyadong magtiwala sa mga mukhang inosente. Wala naman si isip ni Isabel na siya pala ang tinutukoy ng tatlo. Nagpatuloy siya sa paglilinis ng mga medical instruments. Isang malakas na tunog ang narinig ng isauli niya ang mga ito sa cabinet. Pagdating ng hapon, pinatawag sila para sa isang meeting. Ipinakilala sa kanila ang mga bagong surgeon ng kanilang ospital. Napanganga lang si Isabel dahil si Richard pala ang bagong surgeon. Nakita rin siya ng lalaki at ngumiti ito. Hi, bulong ni Richard habang bahagyang kumakaway. Agad ding napansin ni Irene ang pagngingitian ng dalawa. Nakaramdam ng inis si Irene. Isang mahinang pagtawag ang narinig nang siniko niya si Joanne. Nagpatuloy ang ganitong eksena. Hindi tinitigilan ng tatlong babae ang pag-usapan si Isabel. Isang araw sa apartment, napasilip si Irene sa kwarto ni Isabel. Bahagya kasing nakabukas ang pintuan nito. Nakita niyang nagbibilang ng pera ang dalaga para ipadala sa pamilya nito sa Pilipinas. Isang malakas na tunog ang narinig nang mag-ring ang cellphone ni Isabel. Nakita niyang itinago lang ito ng dalaga sa ilalim ng kanyang kama. Dito na nakaisip ng hindi maganda si Irene. Isang beses, nagpaalam si Isabel
nalalabas dahil may kikitain lang daw itong kaibigan. Mag-enjoy ka, Isabel, ha? Ngiti ni Irene, ngunit may bahid ang pangiinis. Ingat ka. Pag-alis ni Isabel, pumasok si Irene sa silid ng dalaga. Nabuksan niya ang pinto ng kwarto dahil mayroon siyang spare keys ng mga pintuan ng apartment. Agad niyang sinilip ang ilalim ng kama ni Isabel at kinuha ang perang pinaghirapan ipunin ng dalaga. Pagkatapos noon ay mabilis niyang kinuha ang supot ng pera ni Isabel. Kinabukasan pagdating sa trabaho, malakas na nagparinig si Irene sa mga kasama. Tara, kain tayo sa labas. Libre ko kayong lahat. Sigaw niya. Niyaya niya rin si Isabel ngunit tumanggi ito. Ay, hindi na Ate Irene, salamat. Nag-iipon kasi ako, sabi ni Isabel habang abala sa pagbabasa ng chart ng pasyente. Naku, huwag ka namang mag-alala. Libre ko naman ang lahat kung sasama ka sa akin, sabi ni Irene na may halong pagmamayabang. Hindi pa rin sumama ang dalaga at dumiretso na lang sa apartment pagkatapos ng shift. Pagkatapos ni Irene sa silid, tumawag sa kanya ang kanyang pamilya. Kumusta ka na anak? Kailan ka ba magpapadala? Tanong ng kanyang ina. Bukas na po ma, sagot ni Isabel. Nakumpleto ko na po ang kailangang padala. Pagkatapos ng kanilang usapan, tiningnan muli ni Isabel ang inipon niyang pera. Laking gulat niya dahil wala doon ang perang kanyang inipon. Nanigas na lang siya. Ayaw niyang isipin na ninakawan siya ni Irene. Isang mahinang hikbi ang lumabas sa kanyang bibig. Napaluha na lang siya dahil hindi biro ang pagod na ginagawa niya para lamang makaipon ng kanyang pera. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Isang tawag naman mula sa cellphone ang kanyang natanggap. Si Richard ang tumatawag sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang luha bago niya sinagot ang tawag na yun. Hello? Mahina niyang sagot. Niyaya siya nitong lumabas. Nag-atubili si Isabel ngunit sa huli ay pumayag. Sa isang tahimik na kapihan, hindi napigilan ni Isabel na maglabas ng saloobin sa binata. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. Kasi po, nawala po yung ipon ko. Yung sana ay ipapadala ko po sa pamilya ko. Bulong niya na halos hindi na marinig. Huwag kang mag-alala Isabel, handa akong magpahiram ng pera para may maipadala ka sa pamilya mo, sabi ni Richard habang hinahagod ang kanyang likod. Hindi na nahiya pa si Isabel at nangako na babayaran niya ito kaagad kapag nakaipon na ulit siya. Dahil sa nangyaring iyon, mas nag-ingat na si Isabel. Alam na niya na may hindi magandang kilo si Irene. Kung minsan nagpapatawag ng meeting sa kanilang ospital, binibigyan nila ng papuri ang mga trabahador na nagpapakita ng magandang karakter sa kanilang pagtatrabaho. Muli ay nabigyan ng papuri si Isabel. Miss Reyes, your dedication and compassion are truly exemplary, sabi ng Chief of Nurses. Ito ay kiniinggitan naman ni Irene. Napairap na lang si Irene dahil sa pagiging bida ni Isabel. Isang mahinang hikbi ang narinig mula sa kanya. Isang araw, maraming pasyente sa ospital. Abala talaga ang lahat. Tila ba natataranta ang lahat? Isang malakas na tunog ang narinig mula sa intercom na nagpapahayag ng emergency. Nakaisip naman si Irene ng isa na namang kalokohan. May iniuutos kasi ang kanyang isang doktor kay Isabel. Pinapakuha siya nito ng gamot na ituturok para sa isang pasyente. Isabel, bilisan mo. Kailangan natin to ngayon, sigaw ng doktor. Nang makita ni Irene na nakuha na ni Isabel ang kailangang gamot, agad itong pinalitan ni Irene habang nakatalikod si Isabel. Isang mabilis na paggalaw ang narinig nang palitan niya ang label ng gamot sa tray. Pagbalik ni Isabel, hindi na niya napansin ang ginawang pagpapalit ng gamot ni Irene. Mabuti na lang at tiningnan mabuti ng doktor ang gamot bago ito iturok sa pasyente. Teka, Isabel, sigurado ka ba dito? Tanong ng doktor habang nanlilisik ang mga mata. Ito ba talaga ang tamang gamot? Hindi naman agad nagalit ang doktor kay Isabel, ngunit alam ni Isabel na may mali dahil sa nanlilisik na mata ng doktor sa kanya. Nang dahil doon ay muling nagpatawag ng meeting ang doktor at dito na nasarmonan si Isabel sa harap ng iba pang mga nurse at doktor. Miss Reyes, hindi ito katanggap-tanggap. Dapat inaalagaan mo ang buhay ng pasyente at hindi mo ito inilalagay sa peligro.
malakas na sabi ng doktor. Akala ni Irene ay nagtagumpay na siya sa kanyang plano, ngunit nagkamali pala siya. Sumingit sa diskusyon si Richard. "Doc, excuse me," sabi niya. Nakita ko po si Irene habang pinagpapalit ang mga gamot. Hindi ko na lang po napigilan ang pangyayari dahil sa pagmamadali sa mga oras na yon. Parang gusto na lang lumubog ni Irene sa lupa dahil nabisto ang masama niyang ginawa kay Isabel. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Pagkatapos noon, sa apartment na nag-usap ang dalawa, galit na galit si Irene habang sinisigawan niya si Isabel. "Masyado kang nagpapabida. Ginagamit mo pa si Richard para lang sa pera." Sigaw ni Irene, ang kanyang boses ay punong-puno ng poot. Hindi na nagpaapi si Isabel. Hindi na niya hinayaan na tapakan ng babae ang kanyang pagkatao. "Wala akong ginagawang masama, Irene. Lahat ng bagay na ginagawa ko ay para sa pamilya ko." Sigaw ni Isabel at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "At hindi ko rin ginagamit si Richard dahil hindi ako ganong klaseng babae. At alam ko ang ginagawa mong pagnanakaw sa perang inipon ko para sa pamilya ko." Alam ni Irene na wala na siyang laban. Ang kanyang bibig ay nakanganga. Walang masabi. "Lumayas ka! Umalis ka dito!" Sigaw niya. At isang malakas na tunog ang narinig nang itulak niya si Isabel palabas ng pintuan. Walang ibang nagawa si Isabel kundi ang umalis. Si Richard lang ang alam niyang matatakbuhan niya sa ngayon dahil wala na siya. Nahihiyaman dahil hindi pa niya bayad ng buong inutang niya ay wala na itong ibang nagawa. Kinatok niya ang pintuan ng bahay ni Richard. Mabuti na lamang at mabait ang mga magulang ng binata at agad siyang pinatuloy sa kanilang tahanan. Naging maganda naman ang pakikitungo ng pamilya ni Richard sa kanya. Umalis na rin si Isabel sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Ayaw na rin kasi nitong magkaroon pa ng kahit na anong alitan sa kapwa niya Pilipino. Pinili na lamang ni Isabel na magtrabaho bilang caregiver doon. Napunta siya sa isang mayaman na pamilya at nag-aalaga ng matanda. "Maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin," bulong niya sa matandang kanyang inaalagaan, habang dahan-dahan itong inaalalayan sa paglalakad. Nabuo na rin ang paghanga ni Richard sa babae. Gusto sana ni Richard na magkaroon sila ng relasyon, ngunit tumanggi naman si Isabel. "Gusto ko po munang maging maayos ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya," sabi niya habang nakatingin sa malayo. Narespeto naman ni Richard ang naging desisyon ng babae. "Naiintindihan ko, Isabel. Handa akong maghintay," sabi ni Richard at isang mahinang tapik ang naramdaman niya sa kanyang balikat. Lumipas ang mahabang panahon, taon na ang lumipas, ay muling nagtagpo ang landas ni Irene at Isabel sa Pilipinas. Bagong dating noon si Irene sa Pilipinas at bumaba siya sa isang tricycle. Isang malakas na harurot ang narinig mula sa tambutso ng tricycle. Si Isabel naman ay lumabas sa gate ng isang malaking bahay. Nauna siyang makita ni Irene at iniisip na baka nagtatrabaho na lamang si Isabel bilang katulong sa Pinas dahil sa simple nitong pananamit. "Isabel, ikaw ba yan?" tanong ni Irene na may bahid ng pangmamaliit sa boses. "Kumusta? Ay, teka, dito ka na pala nagtatrabaho? Akala ko ba sa Australia ka?" At isang malakas na tawa ang narinig mula sa kanya. Natatawa na lang si Isabel at hindi na lang pinatulan ng babae. "Oo, Irene, okay lang ako," sabi niya na may ngiti sa labi. Sumakay na lang ito sa isang magarang sasakyan na nakaparada sa harap ng isang malaking bahay. Isang malakas na tunog ang narinig nang isara niya ang pinto. Bigla namang lumabas ang isang kasambahay na humahabol sa kanyang amo. "Ma'am Isabel, naiwan niyo po ang cellphone niyo," sigaw nito. Pagkatapos noon, umalis na lang si Isabel at naiwan si Irene na nakatulala sa harap ng malaking bahay ni Isabel. Ang kanyang bibig ay nakanganga. Hindi mo talaga ikayayaman kung pilit mong pakialaman ang pamumuhay ng ibang tao. Hindi mo rin ikayayaman ang paninira sa kapwa mo. Maging mabuti ka na lang sa iyong kapwa at maging mapagkumbaba. Magtiwala ka na lamang sa Diyos at siya na ang magpupuno ng mga pangangailangan mo sa buhay. Ito ang aral na natutunan ni Isabel at ito rin ang aral na sana'y matutunan ng lahat. At hanggang dito na po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe.
and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.